Natigilan si Hong Yu at nagtanong. Yewo, pangalan ng lalaking blonde. Nasa 25th floor pa lang sila. Naglakas loob na silang kumilos laban sa isang general store. Sumagot ang lalaki. Isang collective riot, sabay-sabay na pag-aalsa. Hahanda na kaming bumalik para i-report ang sitwasyon sa military command. Pagkasabi nito, hindi na siya nagtagal pa. Tiningnan ni Yewo si Hong Yu nang may nakakunot na kilay. Paalam na, mauuna na kami. Captain Hong Yu, mag-ingat kayo. Maliban kay Yewo, wala nang ibang nasa mood na makipag-usap pa. Ang apat na nakaligtas ay nag-aalalayan sa isa't isa palabas ng kuweba ng tahimik hanggat maaari. Pinanood sila ng Red Jade Squad nang may kabigatan sa dibdib. Hinintay ni Hong Yu na makalayo sila ng kaunti bago nagtanong kay Lu Sheng. Lord, ang captain ng Red Loam Squad ay medyo maingat na tao. Kailangan ba natin? Ang level ng Red Jade Squad ay hindi pa sapat para pumasok at mag-explore sa loob ng Tomb Rift na ito. Natural lang na natatakot sila at gustong umatras. Ngunit ang sagot ay ang kumpiyansang mukha ni Lu Sheng na may bahagyang ngiti. Inabot niya ang isang kamay at sinakal agad ang mukha ng isang halimaw na biglang lumitaw sa likuran. Kalmado siyang sumagot, alam ko na, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi naman tayo tiyak na bababa pa sa 25th floor. Bumagsak agad ang halimaw na iyon sa isang sakal lang. Nakahandusay sa lupa, mabilis itong sinulyapan ni Lu Sheng at nagpatuloy sa pagsasalita. Kahit bumaba pa tayo. Nang lumapit ang Red Jade Squad at makita ang laki ng mabangis na hayop na kakatapos lang patayin ni Lu Sheng ng madali. Lumingon siya sa likod. Tiningnan sila, at pinaalalahanan. Kahit bumaba pa tayo, kung paano ko kayo naibaba dito. Natural lang na kaya ko rin kayong mailabas. Bilang kinatawan ng Red Jade Squad, yumuko si Hong Yu sa harap niya nang may paggalang at sumigaw. Opo, makikita sa mukha niya ang seryosong ekspresyon na may halong pag-aalala. Ang halimaw na itinapon lang ni Lu Sheng kanina, kung sila ang haharap dito. Hindi tiyak na kaya nilang tapusin. Na para bang alam ang kanilang alalahanin. Ilang hakbang palang papasok. Ginamit na ni Lu Sheng ang kanyang mga kamay para sampailan ang mga halimaw na gumagapang palabas. Basta't makita niya ang mukha, pinapatay niya agad. Walang pakialam kung malaki, maliit, o may pagkakaiba. Gulat na nanlaki ang mga mata ng Red Jade Squad habang pinapanood siya. Pagkatapos ay nagmamadali silang sumunod dahil palakas ng palakas ang bilis ni Lu Sheng papasok. Minsan, sapat na ang paggamit ng protective chi na nakapalibot sa kanyang katawan para mapasabog ang mga halimaw. Ni hindi na kailangan gumalaw ng kamay o paa ni Lu Sheng. Kalmado lang siyang lumakad papasok. Mukha siyang napakagaan. Parang naglalakad sa parke. Hindi mukhang pumapasok sa isang AAA-level monster cave. Ang kanyang aura ay parang isang Diyos na bumaba sa lupa. Isang pikit lang. Nalampasan na niya ang napakaraming halimaw. Kanina, pinapakalma pa niya sina Hong Yu na hindi naman sila tiyak na pupunta sa 25th floor. Ngunit maya-maya, nakarating na sila sa 25th floor talaga. At ang binatang ito, parang natural lang. Sinabi pa niya sa sarili. Sa wakas, nakarating na rin sa 25th floor. Sa lakas ko, basta't hindi ko makaharap ang maalamat na level 9 exotic beast. Halos wala ng panganib. Hindi naman mayabang si Lu Sheng. Sadyang alam lang niya talaga ang kanyang lakas. Ipinikit niya ang mga mata. Inalala ang dokumento tungkol sa lokasyon ng mithril na maingat niyang itinala, nilagyan pa ng sticker na mukhang-mukha ni Dong Qingshui. Hindi niya namalayang napangiti si Lu Sheng nang maalala ang lokasyon nito sa lugar na ito. Ginamit niya ang kanyang spiritual thought, Nian Li Nian To Nian is thought, idea, Nian Li is psychokinesis, para lampasan ang espasyo dito. Mabilis na nilagpasan ang 25th floor. Dumating siya sa 26th, pagkatapos ay lalo pang lumalim. 27th, ang hinahanap niya ay iisa lang, isang bagay na may ibang kulay. 28th, nakarating na siya sa 29th floor pero wala pa ring kakaiba. Ibinaba ni Lu Sheng ang hibla ng kanyang spiritual power ng isa pang palapag. Agad niyang nakita ang liwanag ng mithril na parang nagpapaningning sa buong palapag. Nahanap ko na. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ito na nga, sumunod kayo sa akin. Nag-iwan lang si Lu Sheng ng ganoong pangungusap, at ang katawan niya ay nag-teleport na pasulong. Sa pagkamangha ng Red Jade Squad. Mula kanina, kahit mabilis at madali ang pagbaba sa 25th floor. Naglalakad lang naman si Lu Sheng. Ngayon,
Bigla siyang lumipad na parang hangin. Natigilan sina Hongyu ng 2 segundo bago nagmamadaling humabol. Sumigaw siya, "Lord, hintayin niyo po kami." Sa likuran niya, ang mga miyembro ay puno ng pagtataka. Hindi ba't sabi niya hindi bababa? Ngunit walang nang ahas na magpahuli. Lahat sila ay tumakbo ng buong bilis para makahabol. Mabilis silang dumaan sa 5 malalalim na palapag. Sa tuwing may hadlang, laging nasa unahan si Lu Sheng para linisin ito. Sa madaling salita, kailangan lang nilang sumunod sa kanyang mga yapak. Wala na ring kakayahan si Hongyu na mag-alala pa ng husto. Ang pagsunod pa lang sa anyo sa unahan at paghabol dito ay isang malaking problema na. Bigla, may kung anong nahulog mula sa kisame ng 30th floor. Hindi na siya nakapreno. Nang tingnan niya ang direksyon, may distansya pa. Hindi bumagal si Hongyu. Bagkus ay lalo pang bumilis. Sinamantala niya ang pagkakataon para paalalahanan ang mga miyembro. Ang pagsunod kay Lord ang pinakaligtas. Huwag kayong tatakbo kung saan-saan. Pagkasabi pa lang nito, pagdating sa bungad ng 30th floor, nakita niyang biglang huminto si Lu Sheng. Isang malakas na tunog ng sapatos ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nagliwanag ang mukha niya nang mapagtanto niyang nakarating na siya sa lugar na hinahanap niya. Ang lugar na ito ay puno ng ambon at amoy ng panganib mula sa mataas na antas na exotic beast. Ngunit walang pakialam si Lu Sheng. Ang kanyang spiritual thought ay nasuri na ang lugar na ito mula pa sa simula. Alam na alam niya kung anong uri ng halimaw ang narito. Kaya kahit nakatayo siya sa harap ng isang higanteng halimaw na centipede, ang mga mata niya ay nakatutok lang sa malaking tipak ng mithril sa likod nito. Hindi sapat ang salitang, malaki, para ilarawan ito. Parang ang buong 30th floor ay ginawa lang para itago ang mithril na ito. Papalapit sa kanyang masarap na yaman. Simpleng iwinasiwas ni Lu Sheng ang kamay sa kanan, tinapos ang buhay ng centipede na paikot-ikot dito na nakalimutan ng tumingin sa kalendaryo. Una, ilang pares ng binti ang nasunog at natanggal agad sa katawan nito. Sumunod, binigyan pa ito ni Lu Sheng ng isa pang tama sa katawan gamit ang isang nakakasilaw na liwanag. Sa buong proseso, nakatitig lang siya sa tipak ng mithril. Ang bibig ay may komportableng ngiti na parang namamasyal lang siya. Hindi nakikipaglaban sa halimaw sa isang mapanganib na lugar. Ibinuhos ang lakas sa isang pangwakas na atake. Nagpakawala pa si Lu Sheng ng isang gintong liwanag sa centipede. Pinatalsik ito sa batong pader sa likod. Opisyal nang nagkalat ang mga pyesa nito. Ang tigas ng baluti nito ay hindi maikukumpara sa pader sa likod. Nang bumagsak ang centipede sa lupa, nagsimula na ring matuklap ang ibabaw ng bato sa likod nito. Nahuhulog pababa. Aktibong ginamit ni Lu Sheng ang halimaw na ito para sirain ang lugar kung nasaan ang mithril. Sa halip na gumamit pa ng lakas para minahin ito. Bago pumasok sa lugar ng yaman, iwinasiwas niya ang kamay. Itinapon ang sunog na centipede sa likuran. Papunta sa Red Jade Squad. Pinagbilinan silang kumuha ng kaunting kinakailangang blood tissue. Alam niyang sa mga ordinaryong level, anumang parte na makuha mula sa exotic beast ay maaaring ibenta para sa pera. Kaya hinintay ni Lu Sheng na sila mismo ang umayos sa gitna ng kalat sa paligid ng centipede. Lahat sila ay natural na naakit sa malalaki at maliliit na bato sa tabi. Kumuha ng isang tipak na kasya sa kamay. Na kumikinang pa ang refleksyon sa lalaking may tato sa ulo. Ginamit niya ang kabilang kamay para haplasin ito. Gulat na gulat siya at tuwang-tuwa. Lord, ito ay mithril. Mithril ore. Ilang bagman ang dala nila. Inilapag nilang lahat sa lupa para kolektahin ang mithril na ito. Ang dalawang iba pa ay nagsimulang mamulot ng walang tigil. Habang ang lalaking ito, sa sobrang tuwa, ay kailangang lumingon para i-report ng masigla. Lord, yayaman na tayo. Nagkunwari si Lu Sheng na hindi niya alam na may minahan dito. O na siya mismo ang nagdala sa kanila rito mula pa sa simula. Ngumisi lang siya ng bahagya. O, ganoon ba? Titingnan ko nga. Ang mga piraso ng mithril sa kanilang mga kamay ay maliliit lang. Pero sapat na para mapatulo ang laway ng Red Jade Squad. Lahat sila ay nakatingin sa bato sa kanilang kamay nang may paghanga. Na parang ngayon lang sila nakakita ng mithril. Kumikinang. Kumuha rin si Hongyu ng isang tipak. Masayang sumigaw. Totoo ngang mithril. At, napakataas ng purity. Siguradong hindi maliit ang mineral vein na ito. Sa puntong ito, sino pang may pakialam sa tissue? Nag-akbayan ang grupo.
Nagsisigawan sa tuwa, yayaman na. Haha. Hindi lang sila nagbabahagi ng kasiyahan sa isa't isa, parang may iba pang boses na bumubulong sa kanila ng may tuwa. Napakadami nito, sapat na para i-upgrade ang kagamitan ng bawat isa sa team natin ng isang antas. Ang kislap ng mithril ay parang humihigop sa kanilang mga mata. Habang lalo nilang tinitingnan, lalo silang naaadik. Habang lalong naaadik, lalo nilang gustong tingnan. Ang kanilang mga isip ay nagsisimulang maakit sa bato sa kanilang kamay, ang mga iniisip sa loob ng kanilang ulo ay nagsisimula ng maging kakaiba. Malaya kong maiinom ang level 7 exotic marrow fluid. Hahaha, sa wakas, makukuha ko na ang level 7 mithril shield na matagal ko nang tinitingnan. Pwede ko ring ipagpalit sa isang S-level combat suit. Ang kislap mula sa mithril, ang kanilang mga mata ay naging magkakatulad na mapanaghoy sa gutom. Pare-pareho na. Ang kalooban ng lalaking may tato sa ulo ay nagsimulang mamilipit. Bamuka ang bibig niya. Maririnig ang kakaibang tawa na puno ng kabaliwan. Ang mithril sa kanyang kamay ay parang isang nakakaadik na droga, na hindi niya makontrol ang kanyang damdamin. Ngayon, nakatuon na lang siya sa mga benepisyong dala nito. Sa isang iglap, nawala na ang kanyang sariling pagkatao. Manahimik kayo. Isang matalas na sigaw mula kay Hongyu sa likuran ang biglang umalingaw-ngaw. Na nagpabalik sa kamalayan ng grupo. Bumalik siya sa katinoan. Naguguluhan pang lumingon at nagtanong. Captain, anong problema? Ang sigaw ni Hongyu ay parang pumutol sa kakaibang mga bulong sa kanilang isipan. Nagulat ang lalaking may tato. Mabilis na sumulyap sa likuran, nasalubong niya ang kalmado ngunit nakatitig na tingin ni Lu Sheng. Narinig niya ang lahat ng malabo ngunit puno ng kasakiman na mga salita. Ngunit wala siyang sinabi. Ang itsura niya ay parang nakatingin sa isang taong may masamang balak. Ngunit hinayaan niyang kumilos ito para mahuli sa akto. Hawak ang tambak na mithril. Bumalik sa katinoan ang lalaking may tato. Kumunat ang mukha, ngunit may determinadong kilos. Iniabot niya ito sa harap. Nakikipagtalo kay Lu Sheng. Ako, hindi ko. Sinampal niya ang sariling mukha ng malakas para magising at maalala. Siya at ang kanyang mga kasama ay tinambak ang mithril sa isang lugar. Walang tigil sa paghingi ng tawad. Paumanhin po, Lord. Wala po akong intensyon. Ngayon, mas tapat pa kaysa dati ang lalaking may tato. Habang tinutulak palayo ang tambak na mithril, taimtim siyang humihingi ng tawad kay Lord. Basang-basa siya ng pawis. Hindi malinaw kung dahil ba sa pagod sa pagbubuhat o dahil sa kaba at takot na nahuli siya ni Lu Sheng kanina. Hindi pa man nagsasalita si Lu Sheng. Sumandal na si Hongyu at binalaan sila. Sa buong paglalakbay na ito, wala tayong ginawa. Ang mithril ore ay natuklasan ni Lord. Natural lang na lahat ng makukuha ay pag-aari ni Lord. Sumulyap pa rin ang grupo sa masarap tingnan na tambak ng mithril. Ngunit ang kanilang kilos ay parang kakatapos lang uminom ng gamot. Gamit ang bawat piraso ng kanilang kamalayan. Tumango sila bilang pagsunod. Makatarungan. Ang kanilang kilos ay hindi gaanong naiiba sa kanina. Ipinatong ni Lu Sheng ang kamay sa balikat ng lalaki. Simpleng ngumisi. Ang pagkakaroon ng kasakiman ay normal lang. Naiintindihan ko. Isang pangungusap lang iyon. Ngunit nagdulot ito ng hiya sa iba. At pagkabigla dahil nabasa sila. Napaupo sila sa lupa. Bumubulong. Hindi po kami nangangahas. Namutla ang mukha nilang lahat. Iniisip, tapos na kami ngayon. Malakas na iniluhod ang tuhod sa lupa. Ang lalaking may tato, bilang kinatawan ng lahat, ay nagmamadaling nagpasalamat kay Lord sa pag-unawa. Hindi, sa pagpapatawad. Bigla, ang liwanag sa kamay ni Lu Sheng ay naglabas ng nakakasilaw na sinag, mismo sa kalbong ulo. Nagulat si Hongyu. Tumakbo para pigilan siya. Lord, huwag po. Akala niya nagalit si Lu Sheng sa kilos ng mga miyembro niya kaya paparusahan sila. Ang kamay ni Lu Sheng ay kumilos ng mabilis na parang kidlat. Wala pang isang iglap, nakagawa na siya ng 12-12 hiwa. Paalang at patayo, magkakasunod, gamit ang kamay ni Lu Sheng. Nabuo ang mga parisukat na blok na magkakasing laki. Sa isang iglap lang, sa presensya niya, hindi na kailangan ng ibang kagamitan. Nagawa niyang ukitin ang isang buong minahan ng ore para maging maayos na mga blok. Kung saan dumaan ang lilang liwanag, agad na nahihiwa ang mithril doon. Iwinasiwas niya ang kamay.
Itinuro ang tambak na mithril, automatiko itong nagpatong-patong na parang mga ladrilyo na sinemento. Pinaalalahanan ni Lu Sheng ang grupo. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Hali kayo at tumulong magbuhat. Siya na ang gumawa ng lahat. Ngayon, kailangan na lang ilagay sa bag at ilabas. Tiningnan ng kumikinang na tambak ng mithril sa harap nila. Kasama ang mabilis at tiyak na kilos kanina, nanlaki ang mga mata ng Red Jade Squad. Natulala na parang mga estatwa. Maya-maya pa, sunod-sunod silang tumango. Oo po, sige po. Nakahinga ng maluwag si Hongyu. Buti na lang mapagbigay si Lord at hindi nagalit. Kung hindi, hindi ko alam kung anong mangyayari. Lumapit ang grupo. Pinasok lahat ng mithril sa mga bag. Mabilis ang mga kamay at paa. Hindi nang ahas na magpabeya kahit isang segundo. Ngunit kahit anong bilis nila, napuno na lahat ng bag pero parang wala pa ring nabawas sa dami dito. Biglang itinaas ng lalaking may tato ang kamay at hinaplos ang walang buhok na bahagi ng ulo. Dumadaing. Kakaiba talaga. Huwag nang sabihing sumama kami kay Lord Lo dito, kahit hindi si Lord Lo, sa sitwasyong wala kaming naitulong kahit kaunti. Wala kaming mukhang kumuha kahit kapirasong mithril ore. Kanina, hindi ko maintindihan, parang sinaniban ng demonyo. Pati mga salitang walang kahihiyan. Nasabi ko, sinigawan siya ni Hongyu. Tumigil ka na sa kakabulong dyan. Bilis. Ilagay mo na sa sako. Natakot ang buong grupo. Nagmamadaling sumagot. Opo, opo. Mabilis silang kumilos. Ngunit ang tunog ng paglalagay sa sako ay hindi matakpan ang naiinis na boses ng lalaking may tato. Nagmura siya ng isang salita. Tapos bumulong ulit. Lintik. Sana hindi ko na lang ibinigay yung 2 supply bags kanina sa mga taga-Red Loam. Ilan kayang mithril ore ang may lalagay doon? Ang katabi niya ay kasing inis din. Oo nga, sana hindi na lang natin sila pinansin. Lintik. Nagulat si Hongyu nang makitang ganito sila kainis, lalo na dahil lang sa kakulangan ng 2 bag para sa mithril. Kakaiba, sila at ang Red Loam Squad ay maituturing na ring magkasama. Medyo maganda ang relasyon. Ngayon, parang itinapon na nila sa likod ng ulo ang pagiging mapagbigay at masigasig kanina. Si Lu Sheng, na nakaupo sa likod, ay napansin din ang kakaibang punto. Nagpakita sila ng kasakiman at kalupitan na ibang-iba sa dati. Malinaw na bago pumasok sa 30th floor. Hindi sila ganito. Mukhang, may kakaiba sa itim na ambon na ito. Bigla, may malalakas na tunog na umalingaw-ngaw. Dong dong dong. At napakaritmiko pa. Ang mga yapak ng kung sino ang tumatapak sa lupa, na nagpapalubog dito ng malaki. Ang tunog ay papunta sa direksyon kung nasaan sina Lu Sheng. Naging dahilan ito para mabilis siyang tumayo. Alerto. Nagmamasid. Kanina, nang ginamit ko ang spiritual power para suriin dito sa ibaba, wala naman akong nakitang kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon, ang espasyo ng 30th floor ay nagbukas ng mga malalaking pabilog na pinto na nakapalibot sa dead end ng kuweba. Kung saan-saan lumilipad ang mga usok na hindi alam kung saan galing. Na nagpapagulo sa eksena. Nahagip ng kanyang tainga ang mga putol-putol na salita. Hindi malinaw. Pagkain. Ang boses ay parang mga multo na umaatungal sa gutom. Para ring maraming tao ang sabay-sabay na sumisigaw ng iisang salita. Ginamit niya ulit ang spiritual power, nabilang niya ang kumpol-kumpol na pares ng mga mata na nakatingin sa direksyon niya mula sa malayo. Hula ni Lu Sheng. Ito ba yung mga baliw sa martial arts na nagtatago sa mga kuweba na binanggit ni Hongyu dati? Sa totoo lang, ang ganitong klaseng aura, medyo hawig nga sa chi deviation, nauhonap mapagkakaroon ng problema sa cultivation. Ang kanilang mga kasuotan ay nagsasabi na ng lahat. Walang normal na tao ang kikilos ng ganito. Ngunit, kahit natatakot ang iba at ayaw silang harapin, sa labi ni Lu Sheng ay may ngiti ng excitement. Dumating din. Sige, tapusin na natin sila ng isang bagsakan. Para hindi na kailangang tawagin isa-isa pa uwi. Nakakainis din. Sugod. Natigilan si Hongyu at nagtanong. Yewo, pangalan ng lalaking blonde. Nasa 25th floor pa lang sila. Naglakas loob na silang kumilos laban sa isang General Star. Sumagot ang lalaki. Isang collective riot, sabay-sabay na pag-aalsa. Hahanda na kaming bumalik para i-report ang sitwasyon sa military command. Pagkasabi nito, hindi na siya nagtagal pa. Tiningnan ni Yewo si Hongyu nang may nakakunot na kilay. Palem na, mauuna na kami, Captain Hongyu.
Mag-ingat kayo. Maliban kay Yewo, wala nang ibang nasa mood na makipag-usap pa. Ang apat na nakaligtas ay nag-aalalayan sa isa't isa palabas ng kuweba ng tahimik hanggat maaari. Pinanood sila ng Red Jade Squad nang may kabigatan sa dibdib. Hinintay ni Hongyu na makalayo sila ng kaunti bago nagtanong kay Lu Sheng. Lord, ang captain ng Red Loam Squad ay medyo maingat na tao. Kailangan ba natin? Ang level ng Red Jade Squad ay hindi pa sapat para pumasok at mag-explore sa loob ng Tomb Rift na ito. Natural lang na natatakot sila at gustong umatras. Ngunit ang sagot ay ang kumpiyansang mukha ni Lu Sheng na may bahagyang ngiti. Inabot niya ang isang kamay at sinakal agad ang mukha ng isang halimaw na biglang lumitaw sa likuran. Kalmado siyang sumagot, alam ko na, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi naman tayo tiyak na bababa pa sa 25th floor. Bumagsak agad ang halimaw na iyon sa isang sakal lang. Nakahandusay sa lupa, mabilis itong sinulyapan ni Lu Sheng at nagpatuloy sa pagsasalita. Kahit bumaba pa tayo. Nang lumapit ang Red Jade Squad at makita ang laki ng mabangis na hayop na kakatapos lang patayin ni Lu Sheng ng madali. Lumingon siya sa likod, tiningnan sila, at pinaalalahanan. Kahit bumaba pa tayo, kung paano ko kayo naibaba dito. Natural lang na kaya ko rin kayong mailabas. Bilang kinatawan ng Red Jade Squad, yumuko si Hongyu sa harap niya nang may paggalang at sumigaw. Opo, makikita sa mukha niya ang seryosong ekspresyon na may halong pag-aalala. Ang halimaw na itinapon lang ni Lu Sheng kanina, kung sila ang haharap dito. Hindi tiyak na kaya nilang tapusin. Na para bang alam ang kanilang alalahanin. Ilang hakbang palang papasok. Ginamit na ni Lu Sheng ang kanyang mga kamay para sampailan ang mga halimaw na gumagapang palabas. Basta't makita niya ang mukha, pinapatay niya agad. Walang pakialam kung malaki, maliit, o may pagkakaiba. Gulat na nanlaki ang mga mata ng Red Jade Squad habang pinapanood siya. Pagkatapos ay nagmamadali silang sumunod dahil palakas ng palakas ang bilis ni Lu Sheng papasok. Minsan, sapat na ang paggamit ng protective chi na nakapalibot sa kanyang katawan para mapasabog ang mga halimaw. Ni hindi na kailangan gumalaw ng kamay o paa ni Lu Sheng. Kalmado lang siyang lumakad papasok. Mukha siyang napakagaan. Parang naglalakad sa parke. Hindi mukhang pumapasok sa isang AAA-level monster cave. Ang kanyang aura ay parang isang Diyos na bumaba sa lupa. Isang pikit lang. Nalampasan na niya ang napakaraming halimaw. Kanina, pinapakalma pa niya sina Hongyu na hindi naman sila tiyak na pupunta sa 25th floor. Ngunit maya-maya, nakarating na sila sa 25th floor talaga. At ang binatang ito, parang natural lang. Sinabi pa niya sa sarili. Sa wakas, nakarating na rin sa 25th floor. Sa lakas ko, basta't hindi ko makaharap ang maalamat na level 9 exotic beast. Halos wala ng panganib. Hindi naman mayabang si Lu Sheng. Sadyang alam lang niya talaga ang kanyang lakas. Ipinikit niya ang mga mata. Inalala ang dokumento tungkol sa lokasyon ng mithril na maingat niyang itinala, nilagyan pa ng sticker na mukhang-mukha ni Dong Qingshui. Hindi niya namalayang napangiti si Lu Sheng nang maalala ang lokasyon nito sa lugar na ito. Ginamit niya ang kanyang spiritual thought. Nian Li Nian To Nian is thought, idea, Nian Li is psychokinesis, para lampasan ang espasyo dito. Mabilis na nilagpasan ang 25th floor. Dumating siya sa 26th, pagkatapos ay lalo pang lumalim. 27th, ang hinahanap niya ay iisa lang, isang bagay na may ibang kulay. 28th, nakarating na siya sa 29th floor pero wala pa ring kakaiba. Ibinaba ni Lu Sheng ang hibla ng kanyang spiritual power ng isa pang palapag. Agad niyang nakita ang liwanag ng mithril na parang nagpapaningning sa buong palapag. Nahanap ko na. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ito na nga, sumunod kayo sa akin. Nag-iwan lang si Lu Sheng ng ganoong pangungusap, at ang katawan niya ay nag-teleport na pasulong. Sa pagkamangha ng Red Jade Squad. Mula kanina, kahit mabilis at madali ang pagbaba sa 25th floor. Naglalakad lang naman si Lu Sheng. Ngayon, bigla siyang lumipad na parang hangin. Natigilan sina Hongyu ng 2 segundo bago nagmamadaling humabol. Sumigaw siya, Lord, hintayin niyo po kami. Sa likuran niya, ang mga miyembro ay puno ng pagtataka. Hindi ba't sabi niya hindi bababa? Ngunit walang nang ahas na magpahuli. Lahat sila ay tumakbo ng buong bilis para makahabol. Mabilis silang dumaan sa 5 malalalim na palapag. Sa tuwing may hadlang, laging nasa unahan si Lu Sheng para linisin ito. Sa madaling salita,
Kailangan lang nilang sumunod sa kanyang mga yapak. Wala na ring kakayahan si Hongyu na mag-alala pa ng husto. Ang pagsunod pa lang sa anyo sa unahan at paghabol dito ay isang malaking problema na. Bigla, may kung anong nahulog mula sa kisame ng 30th floor. Hindi na siya nakapreno. Nang tingnan niya ang direksyon, may distansya pa. Hindi bumagal si Hongyu. Bagkus ay lalo pang bumilis. Sinamantala niya ang pagkakataon para paalalahanan ang mga miyembro. Ang pagsunod kay Lord ang pinakaligtas. Huwag kayong tatakbo kung saan-saan. Pagkasabi pa lang nito, pagdating sa bungad ng 30th floor, nakita niyang biglang huminto si Lu Sheng. Isang malakas na tunog ng sapatos ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nagliwanag ang mukha niya nang mapagtanto niyang nakarating na siya sa lugar na hinahanap niya. Ang lugar na ito ay puno ng ambon at amoy ng panganib mula sa mataas na antas na exotic beast. Ngunit walang pakialam si Lu Sheng. Ang kanyang spiritual thought ay nasuri na ang lugar na ito mula pa sa simula. Alam na alam niya kung anong uri ng halimaw ang narito. Kaya kahit nakatayo siya sa harap ng isang higanteng halimaw na centipede, ang mga mata niya ay nakatutok lang sa malaking tipak ng mithril sa likod nito. Hindi sapat ang salitang, malaki, para ilarawan ito. Parang ang buong 30th floor ay ginawa lang para itago ang mithril na ito. Papalapit sa kanyang masarap na yaman. Simpleng iwinasiwas ni Lu Sheng ang kamay sa kanan, tinapos ang buhay ng centipede na paikot-ikot dito na nakalimutan ng tumingin sa kalendaryo. Una, ilang pares ng binti ang nasunog at natanggal agad sa katawan nito. Sumunod, binigyan pa ito ni Lu Sheng ng isa pang tama sa katawan gamit ang isang nakakasilaw na liwanag. Sa buong proseso, nakatitig lang siya sa tipak ng mithril. Ang bibig ay may komportableng ngiti na parang namamasyal lang siya. Hindi nakikipaglaban sa halimaw sa isang mapanganib na lugar. Ibinuhos ang lakas sa isang pangwakas na atake. Nagpakawala pa si Lu Sheng ng isang gintong liwanag sa centipede. Pinatalsik ito sa batong pader sa likod. Opisyal nang nagkalat ang mga pyesa nito. Ang tigas ng baluti nito ay hindi maikukumpara sa pader sa likod. Nang bumagsak ang centipede sa lupa, nagsimula na ring matuklap ang ibabaw ng bato sa likod nito. Nahuhulog pababa. Aktibong ginamit ni Lu Sheng ang halimaw na ito para sirain ang lugar kung nasaan ang mithril. Sa halip na gumamit pa ng lakas para minahin ito. Bago pumasok sa lugar ng yaman, iwinasiwas niya ang kamay. Itinapon ang sunog na centipede sa likuran. Papunta sa Red Jade Squad. Pinagbilinan silang kumuha ng kaunting kinakailangang blood tissue. Alam niyang sa mga ordinaryong level, anumang parte na makuha mula sa exotic beast ay maaaring ibenta para sa pera. Kaya hinintay ni Lu Sheng na sila mismo ang umayos sa gitna ng kalat sa paligid ng centipede. Lahat sila ay natural na naakit sa malalaki at maliliit na bato sa tabi. Kumuha ng isang tipak na kasya sa kamay, na kumikinang pa ang refleksyon sa lalaking may tato sa ulo. Ginamit niya ang kabilang kamay para haplasin ito. Gulat na gulat siya at tuwang-tuwa. Lord, ito ay mithril. Mithril ore. Ilang bagman ang dala nila. Inilapag nilang lahat sa lupa para kolektahin ang mithril na ito. Ang dalawang iba pa ay nagsimulang mamulot ng walang tigil. Habang ang lalaking ito, sa sobrang tuwa, ay kailangang lumingon para i-report ng masigla. Lord, yayaman na tayo. Nagkunwari si Lu Sheng na hindi niya alam na may minahan dito. O na siya mismo ang nagdala sa kanila rito mula pa sa simula. Ngumisi lang siya ng bahagya. Oh, ganoon ba? Titingnan ko nga. Ang mga piraso ng mithril sa kanilang mga kamay ay maliliit lang. Pero sapat na para mapatulo ang laway ng Red Jade Squad. Lahat sila ay nakatingin sa bato sa kanilang kamay nang may paghanga. Na parang ngayon lang sila nakakita ng mithril. Kumikinang. Kumuha rin si Hongyu ng isang tipak. Masayang sumigaw. Totoo ngang mithril. At napakataas ng purity. Siguradong hindi maliit ang mineral vein na ito. Sa puntong ito, sino pang may pakialam sa tissue? Nag-akbayan ang grupo. Nagsisigawan sa tuwa. Yayaman na. Haha. Hindi lang sila nagbabahagi ng kasiyahan sa isa't isa, parang may iba pang boses na bumubulong sa kanila ng may tuwa. Napakadami nito, sapat na para i-upgrade ang kagamitan ng bawat isa sa team natin ng isang antas. Ang kislap ng mithril ay parang humihigop sa kanilang mga mata. Habang lalo nilang tinitingnan, lalo silang naaadik. Habang lalong naaadik, lalo nilang gustong tingnan.
Ang kanilang mga isip ay nagsisimulang maakit sa bato sa kanilang kamay, ang mga iniisip sa loob ng kanilang ulo ay nagsisimula ng maging kakaiba. Malaya kung maiinom ang level 7 exotic marrow fluid. Ha. Sa wakas, makukuha ko na ang level 7 mithril shield na matagal ko nang tinitingnan. Pwede ko ring ipagpalit sa isang S-level combat suit. Ang kislap mula sa mithril, ang kanilang mga mata ay naging magkakatulad na mapanaghoy sa gutom. Pare-pareho na. Ang kalooban ng lalaking may tato sa ulo ay nagsimulang mamilipit. Bamuka ang bibig niya. Maririnig ang kakaibang tawa na puno ng kabaliwan. Ang mithril sa kanyang kamay ay parang isang nakakaadik na droga, na hindi niya makontrol ang kanyang damdamin. Ngayon, nakatuon na lang siya sa mga benepisyong dala nito. Sa isang iglap, nawala na ang kanyang sariling pagkatao. Manahimik kayo. Isang matalas na sigaw mula kay Hongyu sa likuran ang biglang umalingaw-ngaw. Na nagpabalik sa kamalayan ng grupo. Bumalik siya sa katinoan. Naguguluhan pang lumingon at nagtanong. Captain, anong problema? Ang sigaw ni Hongyu ay parang pumutol sa kakaibang mga bulong sa kanilang isipan. Nagulat ang lalaking may tato. Mabilis na sumulyap sa likuran, nasalubong niya ang kalmado ngunit nakatitig na tingin ni Lu Sheng. Narinig niya ang lahat ng malabo ngunit puno ng kasakiman na mga salita. Ngunit wala siyang sinabi. Ang itsura niya ay parang nakatingin sa isang taong may masamang balak. Ngunit hinayaan niyang kumilos ito para mahuli sa akto. Hawak ang tambak na mithril. Bumalik sa katinoan ang lalaking may tato. Kumunat ang mukha, ngunit may determinadong kilos. Iniabot niya ito sa harap. Nakikipagtalo kay Lu Sheng. Ako, hindi ko. Sinampal niya ang sariling mukha ng malakas para magising at maalala. Siya at ang kanyang mga kasama ay tinambak ang mithril sa isang lugar. Walang tigil sa paghingi ng tawad. Paumanhin po, Lord. Wala po akong intensyon. Ngayon, mas tapat pa kaysa dati ang lalaking may tato. Habang tinutulak palayo ang tambak na mithril, taimtim siyang humihingi ng tawad kay Lord. Basang-basa siya ng pawis. Hindi malinaw kung dahil ba sa pagod sa pagbubuhat o dahil sa kaba at takot na nahuli siya ni Lu Sheng kanina. Hindi pa man nagsasalita si Lu Sheng. Sumandal na si Hongyu at binalaan sila. Sa buong paglalakbay na ito, wala tayong ginawa. Ang mithril ore ay natuklasan ni Lord. Natural lang na lahat ng makukuha ay pag-aari ni Lord. Sumulyap pa rin ang grupo sa masarap tingnan na tambak ng mithril. Ngunit ang kanilang kilos ay parang kakatapos lang uminom ng gamot. Gamit ang bawat piraso ng kanilang kamalayan. Tumango sila bilang pagsunod. Makatarungan. Ang kanilang kilos ay hindi gaanong naiiba sa kanina. Ipinatong ni Lu Sheng ang kamay sa balikat ng lalaki. Simpleng ngumisi. Ang pagkakaroon ng kasakiman ay normal lang. Naiintindihan ko. Isang pangungusap lang iyon. Ngunit nagdulot ito ng hiya sa iba. At pagkabigla dahil nabasa sila. Napaupo sila sa lupa. Bumubulong. Hindi po kami nangangahas. Namutla ang mukha nilang lahat. Iniisip, tapos na kami ngayon. Malakas na iniluhod ang tuhod sa lupa. Ang lalaking may tato, bilang kinatawan ng lahat, ay nagmamadaling nagpasalamat kay Lord sa pag-unawa. Hindi, sa pagpapatawad. Bigla, ang liwanag sa kamay ni Lu Sheng ay naglabas ng nakakasilaw na sinag, mismo sa kalbong ulo. Nagulat si Hongyu. Tumakbo para pigilan siya. Lord, huwag po. Akala niya nagalit si Lu Sheng sa kilos ng mga miyembro niya kaya paparusahan sila. Ang kamay ni Lu Sheng ay kumilos ng mabilis na parang kidlat. Wala pang isang iglap, nakagawa na siya ng 12-12 hiwa. Paalang at patayo, magkakasunod, gamit ang kamay ni Lu Sheng. Nabuo ang mga parisukat na blok na magkakasing laki. Sa isang iglap lang, sa presensya niya, hindi na kailangan ng ibang kagamitan. Nagawa niyang ukitin ng isang buong minahan ng ore para maging maayos na mga blok. Kung saan dumaan ang lilang liwanag. Agad na nahihiwa ang mithril doon. Iwinasiwas niya ang kamay. Itinuro ang tambak na mithril, automatiko itong nagpatong-patong na parang mga ladrilyo na sinemento. Pinaalalahanan ni Lu Sheng ang grupo. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Hali kayo at tumulong magbuhat. Siya na ang gumawa ng lahat. Ngayon, kailangan na lang ilagay sa bag at ilabas. Tiningnan ng kumikinang na tambak ng mithril sa harap nila. Kasama ang mabilis at tiyak na kilos kanina, nanlaki ang mga mata ng Red Jade Squad. Natulala na parang mga estatwa. Maya-maya pa,
Sunod-sunod silang tumango. Oo po, sige po. Nakahinga ng maluwag si Hongyu. Buti na lang mapagbigay si Lord at hindi nagalit. Kung hindi, hindi ko alam kung anong mangyayari. Lumapit ang grupo. Pinasok lahat ng mithril sa mga bag. Mabilis ang mga kamay at paa. Hindi nang ahas na magpabeya kahit isang segundo. Ngunit kahit anong bilis nila, napuno na lahat ng bag pero parang wala pa ring nabawas sa dami dito. Biglang itinaas ng lalaking may tato ang kamay at hinaplos ang walang buhok na bahagi ng ulo. Dumadaing. Kakaiba talaga. Huwag nang sabihing sumama kami kay Lord Lo dito, kahit hindi si Lord Lo, sa sitwasyong wala kaming naitulong kahit kaunti. Wala kaming mukhang kumuha kahit kapirasong mithril ore. Kanina, hindi ko maintindihan, parang sinaniban ng demonyo. Pati mga salitang walang kahihiyan. Nasabi ko, sinigawan siya ni Hongyu. Tumigil ka na sa kakabulong dyan. Bilis. Ilagay mo na sa sako. Natakot ang buong grupo. Nagmamadaling sumagot. Opo, opo. Mabilis silang kumilos. Ngunit ang tunog ng paglalagay sa sako ay hindi matakpan ang naiinis na boses ng lalaking may tato. Nagmura siya ng isang salita. Tapos bumulong ulit. Lintik. Sana hindi ko na lang ibinigay yung 2 supply bags kanina sa mga taga Red Loam. Ilan kayang mithril ore ang may lalagay doon? Ang katabi niya ay kasing inis din. Oo nga, sana hindi na lang natin sila pinansin. Lintik. Nagulat si Hongyu nang makitang ganito sila kainis, lalo na dahil lang sa kakulangan ng 2 bag para sa mithril. Kakaiba, sila at ang Red Loam Squad ay maituturing na ring magkasama. Medyo maganda ang relasyon. Ngayon, parang itinapon na nila sa likod ng ulo ang pagiging mapagbigay at masigasig kanina. Si Lu Sheng, na nakaupo sa likod, ay napansin din ang kakaibang punto. Nagpakita sila ng kasakiman at kalupitan na ibang-iba sa dati. Malinaw na bago pumasok sa 30th floor. Hindi sila ganito. Mukhang, may kakaiba sa itim na ambon na ito. Bigla, may malalakas na tunog na umalingaw-ngaw. Dong dong dong. At napakaritmiko pa. Ang mga yapak ng kung sino ang tumatapak sa lupa, na nagpapalubog dito ng malaki. Ang tunog ay papunta sa direksyon kung nasaan sina Lu Sheng. Naging dahilan ito para mabilis siyang tumayo. Alerto. Nagmamasid. Kanina, nang ginamit ko ang spiritual power para suriin dito sa ibaba, wala naman akong nakitang kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon, ang espasyo ng 30th floor ay nagbukas ng mga malalaking pabilog na pinto na nakapalibot sa dead end ng kuweba. Kung saan-saan lumilipad ang mga usok na hindi alam kung saan galing. Na nagpapagulo sa eksena. Nahagip ng kanyang tainga ang mga putol-putol na salita. Hindi malinaw. Pagkain. Ang boses ay parang mga multo na umaatungal sa gutom. Para ring maraming tao ang sabay-sabay na sumisigaw ng iisang salita. Ginamit niya ulit ang spiritual power, nabilang niya ang kumpol-kumpol na pares ng mga mata na nakatingin sa direksyon niya mula sa malayo. Hula ni Lu Sheng. Ito ba yung mga baliw sa martial arts na nagtatago sa mga kuweba na binanggit ni Hongyu dati? Sa totoo lang, ang ganitong klaseng aura, medyo hawig nga sa chi deviation, nauhonap mapagkakaroon ng problema sa cultivation. Ang kanilang mga kasuotan ay nagsasabi na ng lahat. Walang normal na tao ang kikilos ng ganito. Ngunit, kahit natatakot ang iba at ayaw silang harapin, sa labi ni Lu Sheng ay may ngiti ng excitement. Dumating din. Sige, tapusin na natin sila ng isang bagsakan. Para hindi na kailangang tawagin isa-isa pa uwi. Nakakainis din. Sugod. Nang makitang ang kanilang pinuno ay agad na pinatay ni Lu Sheng sa isang iglap lang. Biglang bumalik sa normal ang paggana ng mga bibig ng mga baliw na ito. Anong nangyari? Nag-ingay sila. Mabilis na umatras palayo kay Lu Sheng. Tinitingnan siya ng may takot na parang nakakita ng mabangis na hayop. Hindi pa niya naibabalik ang kamay. Umismed siya na puno ng pagkainis. Napakababahina. Isang atake lang. Hindi kinaya. Kahit kapuri-puri ang pagpatay kay Liu Moying sa sandaling ito. Si Hongyu ay natakot din at napanganga. Tulad ng mga tauhan ng taong iyon. Ang Eastern Star noon, combat power na lampas 13 stars, pero isang tira lang ni Lord. Natalo na siya, para lang siyang pumipit-pit ng langaw. Lord Lu Sheng, gaano ka ba talaga kalakas? Nang malaman ng iba pang baliw na dapat matakot, nagsigawan sila sa isa't isa. Takbo, bilis, takbo, yumuko sila. Ang mga paa ay mabilis na tumakbo sa iba't ibang direksyon. Siyempre,
Hindi sila ng ahas na manatili. Takot na baka patayin din sila ni Lu Sheng. Ngunit ang pagtakbo, nangangahulugan bang makakatakas sila? Itinaas ni Lu Sheng ang kamay. Isang gintong liwanag ang umilo sa paligid. Ang hangin ay mabilis na umikot sa loob ng kuweba. Ni hindi na niya kailangang lumingon para tingnan ang mga baliw na kanina'y mababangis pa. Pero ngayon ay tumatakbo na ng parang mga daga. Marahan lang niyang iwinasiwas ang kamay. Ang espasyo sa paligid ay nahati sa maraming bahagi ng mga gintong guhit na iyon. Kung saan ito dumaan, nahuhulog ang mga parte ng katawan ng mga baliw. Ang mga hiwa ay nagpatong-patong. Nagbigay ng libreng round trip sa iba't ibang parte ng katawan. Aba! Ang tinatawag palang 12 star combat power ay ang lakas lang na gusto niyang makita ng mundo. Kahit bulag pa, napagtanto ng Red Jade Squad ang dahilan kung bakit naglakas loob si Lu Sheng na harapin si Liu Moying kanina. Kumaibot-kibot ang gilid ng labi ni Hong Yu. Mag-isang pinuksa ang lahat ng masasamang Grandmasters. Sa susunod na joint military exercise, ang ating Eastern War Zone ay tiyak na mangingibabaw. Mayroon pa ring malamig na ekspresyon. Nagsalita si Lu Sheng ng mahina na parang wala lang. Malapit nang matapos ang paglilinis sa palapag na ito. Maghintay kayo rito sandali. Pagkasabi nito, bago pa makasagot ang sinuman. Mabilis siyang nawala kung saan. Nag-iwan ng isang gintong guhit sa harap ng Red Jade Squad. Uy, Lord! Kasasabi pa lang ni Hong Yu ng pangalan ni Lu Sheng. Nawala na siya. Isang gintong liwanag ang kumislap, at wala pang isang iglap. Nakarating na siya sa pasukan ng 30th floor. Ganoon pa rin ang estilo niya. Mag-isa, tulad ng dati. Si Lu Sheng mismo ang tumapos sa mga tao dito. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Yung mga salitang divine being. Asiya, na binanggit ng taong iyon kanina, ano kaya talaga yun? Dala ang kaisipang iyon. Pumasok siya sa kaloob-looban ng tomb. Desididong hanapin ang sagot. At sa loob, na hindi na nasisikatan ng araw, ang eksena ay mas kakaiba at mamasa-masa pa. Sa gitna ng lupa ay may isang lawa ng berdeng likido na umaagos kung saan-saan. Malapit dito, may aura na amoy kamatayan na nakakapit mula sa lupa hanggang sa mga pader na bato. Sa unang tingin, mukha itong mga kaluluwang umaatungal, na magpapatulog ng hindi mahimbing sa mga mahihina ang loob. Tumayo si Lu Sheng sa isang medyo tuyong lugar. Pagkalapag pa lang ng paa niya, mabilis na sumulyap ang mga mata para suriin ang sitwasyon dito. Napakatahimik ng lugar na ito, medyo sobrang tahimik na. Kahit kasuklam-suklam tingnan ang kaloob-looban ng tomb. Walang ibang ingay na maririnig. Maingat na humakbang papasok si Lu Sheng para mag-imbestiga. Napakakapal ng itim na ambon sa loob, kahit ang aking level 7 o kahit level 8 spiritual sense ay medyo nahihirapang tumagos. Kung mas mahinang spiritual power masters ang pumunta rito, hindi ba tuluyan na silang mabubulag? Dapat ko na bang sagodin agad? Tiningnan niya ang bunganga ng kuweba na papunta pa sa mas malalim na bahagi ng tomb. Nag-alinlangan si Lu Sheng kung papasok ba siya. Ayaw niyang sumugal sa mga sitwasyong mayroon pa namang pagpipilian. Sino bang nakakaalam kung anong unggoy, key common placeholder for unknown danger, ang naghihintay sa kanya doon? Bigla, ang liwanag mula sa bunganga ng kuweba na tinitingnan ni Lu Sheng ay kumislap ng isang napakagandang liwanag. Nakakasilaw ito sa mukha, na parang high beam na ilaw na nakatutok sa mukha. Ang kisame ng kuweba ay naglabas ng makukulay na liwanag na parang may dumaang galaxy. Ang liwanag na iyon ay tumama sa retina ni Lu Sheng, na parang kumakatok sa kanyang spiritual sense. Ang kanyang paningin ay biglang nagbago ng tuluyan. Wala na ang madilim at kasuklam-suklam na kuweba na parang suka ng kung sino. Ngayon, sa harap ni Lu Sheng ay isang walang katapusang kapatagan. Malawak at malinis. Nakatayo siya sa damuhan. Pinapanood ang sikat ng araw na tumatama sa isang malaking puno na may malalagang dahon. Mga paro-paro na lumilipad ng pares-pares. Ang hangin ay umiihip, dumadaan sa bawat damo. Isang napakagandang tanawin ng kalikasan na nag-aanyaya sa puso na magpahinga at malunod dito. Bigla, may tunog ng ding-dong na umalingaw-ngaw. Napakasarap pakinggan. Isang payat at maputing paa na may suot na mga anklet na may maliliit na butil. Ang marahang dumampi sa lupa na nakaagaw sa atensyon ni Lu Sheng. Napatingin siya at natulala. Naramdaman niya ang sikat ng araw at ang hangin na humahaplos sa kanyang balat. Hindi niya mapigil ang mapang-angga sa pagkamangha. Ito,
Ang huni ng mga ibon sa kanyang tainga ay agad na natabunan ng isang maliit na pixie, Diwata, ang sumilip at unti-unting nagpakita ng buo sa harap ni Lu Sheng. Ang kanyang blondeng buhok ay bumagsak sa tabi ng kanyang matutulis na tainga. Ang dalagitang elf, duwende, ay mukhang napakahina. Tiningnan siya at ngumiti ng napakatamis. Isang katutubo ng ibang mundo. Tiningnan ang maganda at matalinong itsura ng dalaga. Naisip ni Lu Sheng. Napakahiwaga. Mayroon palang matalinong buhay sa lugar na ito. Marahang tumapak sa ibabaw ng tubig. Humakbang ang maliit na diwata patungo kay Lu Sheng. Nakatagilid ang ulo. Tinitingnan siya na parang sinusuri ang isang bagong dating sa kanyang lupain. Kasinungalingang sabihing hindi siya naantig. Pakiramdam ni Lu Sheng ay parang naku-curious ito sa kanya. Ang pagtataka ay mabilis na naging isang tanong sa harap ng kagandahang parang panaginip, biglang lumabas ang data sa isip niya. Gusto kaya niya ng tao? At iniabot pa ang kamay. Tinatawag siyang lumapit pa. Mga talulot ng rosas ang umikot sa ulo ni Lu Sheng. Naramdaman niyang ang bango ng bulaklak ang gumagabay sa kanya. Hindi kumukurap ang mga mata. Automatikong gumalaw. Humakbang diretso patungo sa dalaga. Ang isip ni Lu Sheng ay napuno ng diwa ng tagsibol. Pakiramdam niya ay pag-ibig ang bumabalot sa lahat. Iniabot niya ang kamay. Patungo sa diwatang iyon. Nagtatanong sa sarili. Isang pag-ibig na lumalagpas sa mga mundo ang humihila sa akin. Lumalagpas pati sa mga lahi. Ang paligid ni Lu Sheng ay nanlabo, malabo pa ring nakikita ang mga pink na guhit, ang mga anino ng puno na sumasayaw, hindi niya napapansin ang kakaiba sa harap niya, nakikita lang niya ang kamay ng maliit na diwatang iyon. Ngunit sakto sa sandaling iyon, biglang kumislap ang spiritual sense ni Lu Sheng. Lumaban ito sa malabong liwanag na parang galing sa langit na tumatama sa kanyang mga mata. Nagsimulang kumurap ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay ang nanlalabong mukha ng maliit na diwata. Ang kagandahan niya ay nagkahalo-halo na parang magulong semento. Pati mata at ilong ay umaagos sa paningin ni Lu Sheng. Ngayon, mukha na siyang sakit ng ulo. Umuga ang kanyang isip sandali, bumalik ito sa dati. Isang ibang kulay ang lumitaw. Nasaan na ang magandang diwatang nakakaantig ng puso? Ang nakikita niya ngayon ay isang asul na espasyo na umaagos at umiikot. Malalaki at maliliit na butas ang nasa harap niya. Ang nasa gitna, na sinusubukang pilipitin ng kamalayan ni Lu Sheng, ay isang halimaw na may nakausling mga mata sa tuktok ng ulo nito. May mga parang sinulid mula sa ulo nito na nakapulupot sa espasyo para guluhin ang kanyang atensyon. Ang mga ngipin nitong matutulis ay umaabot hanggang sa gilid ng mukha. Tumutulo ang laway na parang hindi mapigilan ang gutom nang makitang papalapit si Lu Sheng. Malinaw na isa itong halimaw. Isang hayop na nagpapanggap. Hindi pa nito alam na natuklasan na siya ng taong nasa harap niya. Isang boses na umaalingaw-ngaw, malalim, at nakakakilabot ang umabot sa tainga ni Lu Sheng. Puno ng pang-aakit. Huwag kang matakot. Halika rito. Huwag mong pansinin ang itsura. Halika na. Sa panaginip kanina, may dahilan pa para hindi pansinin ang itsura. Ngayon, kitang-kita kung gaano kasuklam-suklam ang nangaakit sa kanya. Kung lalapit ka pa rin. Tunay na pag-ibig na lang yun. Ngunit hindi nag-iisa ang halimaw na iyon sa paglikha ng ilusyon. Sa unahan, sa kaloob-looban ng kuweba, hindi makita ng malinaw, ay isang pares ng pulang-pulang mata na kumikislap-kislap. Magkadikit na nakatingin sa kanya na parang naglalabas ng mahika mula sa dilim. Mula sa kadiliman, lumabas ang mga tuyot na braso. Mahahaba at matutulis ang mga kuko. Puno ng pagnanasa sa kanya. At may mga pulang galami pa na lumabas mula roon. Umiikot sa paligid ni Lu Sheng. Puno ng pang-aakit. Nandito ang lahat ng gusto mo. Sila pala ang lumikha ng tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon kanina. Tinitigan ito ni Lu Sheng ng mabuti. Nakita niya ang masamang aura na lumalabas sa pagitan ng mga braso habang nagsisimula itong umurong, bumabalik sa dilim, nagsasama-sama, at parang yumuyukod ng may paggalang. Isang nanunuksong boses ang nagpatuloy sa pang-aakit. Tama, ganyan nga. Napakalapit na niyang nakatayo sa halimaw na may nakausling mga mata. Napuno ng pagnanasang nakatingin. Tumutulo ang laway. Ang mga pulang galami ay pumulupot sa leeg, sa katawan ni Lu Sheng, nasiyahan nang makitang hindi kumukurap ang mga mata niya. Nakatitig sa unahan, senyales na nahumaling na siya. Halika sa aking mga bisig, mahal kong anak. Ang ulo nito ay nagbago ng kakaiba.
Nawala ang mga ngipin na kinaiinisan ng marami, pinalitan ito ng isang mapula at malagkit na dila na nakalabas. Akmang dilaan siya, lasapin siya, tapos patayin. Habang ang panaginip ay nakakapit pa rin sa kanyang kamalayan. Mukhang masarap to. Ngunit sakto sa sandaling malapit ng dumampi, biglang kumislap ang kamay ni Lu Sheng ng isang gintong liwanag. Isang tiyak na pagwasiwas ng kamay. Ang liwanag na iyon ay dumaan sa katawan ng higanteng halimaw. Pinutol nito ang mga galame mula sa katawan nito. At hiniwa pa ang malaki nitong tiyan na parang may cirrhosis. Isang tunog ng ik-ik na parang pinipitpit na lalamunan ang narinig. Gustong bumasag ng eardrum. Si Lu Sheng ay matagal nang nakalaya mula sa ilusyon. Lahat ng ginawa niya kanina, pati ang tulalang mga mata, ay pag-arte lang. Ngumiti siya sa gitna ng gintong liwanag na nilikha niya. Nangaasar siya. Tinaku mo ako ha. Pero, niloko kita. Naniwala ka naman. Itinaas niya ang gitnang daliri para ipakita dito ang antas ng kanyang kredibilidad. Tanga talaga. Direktang minura ni Lu Sheng ang mukha nito. Akala mo ba maloloko siya ng mga ganyang pambatang bagay? Ang ilusyon na pinakaayaw niya ay ang eksena ng mga babae. Basta't hindi ang babaeng may puting buhok, huwag mong isiping mahuhulog siya sa patibong. Paos ang boses ng halimaw na iyon. Puno ng galit. Ayaw ko ng mga batang hindi nakikinig. Patayin, patayin, gusto kitang patayin. Nawala ang bibig na iyon, pinalitan ito ng isang mahabang sigaw na gustong bumasag ng tainga. May kung anong lumipad mula sa bunganga ng kuweba, naging mga itim na guhit na pumalibot kay Lu Sheng. Sa utos ng nilalang na iyon, hulihin siya para sa akin. Ay sus. Ang mga itim na guhit na iyon ay naging isang tumpok ng mga kamay ng kulay abong halimaw. Wala na silang kahit anong anyong tao. Kalbo, may sungay, payat ang katawan, at ang paraan ng pag-atake, gumagapang sa lupa na parang hayop. Hindi naman gaanong nagulat si Lu Sheng. Hindi rin siya natakot sa ganitong klaseng gang-up attack. Sa labas, itinaas ni Hong Yu ang isang metal plate na may nakaukit na pangalan, Liu Moying. Ang kanyang identification tag, nandito pa. Siya nga talaga. Ito ang Grandmaster ng Transcendence Dojo. Ang mga miyembro ng Red Jade Squad sa likuran niya ay walang tigil sa paghahanap at pagbubungkal ng mga bagay na makukuha mula sa mga bangkay ng halo-halong uri, Zazong Tapchong. Derogatory term, na iniwan ni Lu Sheng. Narinig nilang nakahanap din ang mga kasama nila ng mga katulad na name tag sa mga katawan ng mga nakakalat na patay sa paligid. Hongfeng ng Thunder Dojo. Aba, ang kanilang main hall master pala ay narito. Inilagay ito sa kanyang bulsa. Tiningnan ni Hong Yu sila at pinagbilinan. Kolektahin niyo lahat ng identification papers. Pagbalik natin, i-report natin sa military region. Tiningnan niya ang mga bangkay na nakakalat kung saan-saan. Kahit wala ng kahit anong pagkakahawig sa tao. Nalungkot pa rin siya. Halos 30 martial arts grandmasters ang sabay-sabay na namatay. Baka ito na ang pinakamalaking madugong pangyayari sa mundo ng mga grandmaster sa loob ng ilang taon. Lumapit ang lalaking kalbo at bomulong. Lahat naman sila ay matagal nang patay. Mamatay ulit sila. Wala namang problema. Tiyak na hindi sila mabubuting tao. Alam ni Hong Yu na ganoon nga. Tumango siya. Alam niyang tama ang sinabi ng miyembro niya. Ngunit ang kanyang kalungkutan ay hindi nagtagal. Sa likuran nila, umalingaw-ngaw ang tunog ng sapatos. Si Lu Sheng ay lumapag na sa likuran nila. Tumayo siya ng tuwid. May dala pang sako ng mithril sa likod. Puno. Ang kanyang itsura ay kalmado pa rin gaya ng dati. Lumapit si Hong Yu at ang Red Jade Squad kay Lu Sheng. Masaya, Lord. Nakabalik na po kayo. Hindi siya bumati. Nag-utos agad pabalik. Mabilis. Ayusin niyo na yan. Aalis na tayo sa kuwebang ito agad. Lumapit siya kay Hong Yu. Tumingin si Lu Sheng sa paligid ng kuweba. Pagkatapos ay nagbigay ng utos para sa kanya lang. Hong Yu, humanap ka ng paraan para ipaalam sa ibang General Star Teams sa loob ng kuweba. Sabihan mo silang mabilis ding umatras. Nag-aalalang nagtanong siya, Lord, ano pong nangyari? Ngunit ang sitwasyon sa loob ay komplikado at kailangan ng mahabang paliwanag. Wala siyang oras para doon. Simpleng sinabi lang niya, wala naman. Hindi ko lang sinasadyang nagalit ang ilang maliliit na bagay sa kaloob-looban ng tomb. Kakaiba, hindi pa niya natatapos ang pangungusap. Narinig na ang kaguluhan mula sa loob. Ang buong kuweba ay parang umuuga.
Lahat sila ay napatingin sa pinanggagalingan ng malakas na tunog. Kalmado pa rin ang boses ni Lu Sheng. Malapit na silang mag-riot. Kung makikita ito ng Red Jade Squad ng harapan, baka mamatay sila sa takot. Sa gitna ng kuweba, ay isang halimaw na sombrero, mukhang kabute, na may isang mata. Ang katawan nito sa ibaba ay parang ahas. Mabilis na gumagapang palabas ng kuweba. Roar! Umaatungal ito. Naguutos sa mga halimaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumabas kayo. Patayin silang lahat. Sa dami nito, baka kahit magsama-sama pa ang buong Red Jade Squad. Wala silang magagawa. Patayin. Patayin siya para sa akin. Mula sa napakalalim na kuweba. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng babaeng ahas demonyo. Humihinga ng mahaba na parang naniningil ng utang na walang simula sa loob ng 1,000 taon. Ang malalim na kuweba ay lalo pang nagpalakas ng tunog. Hindi pa man nakikita ang tao. Dahil sa sigaw pa lang. Nanginginig na sa takot ang iba. Ang tunog ng mga yapak na kumakalampag ay umalingaw-ngaw sa mga pader na bato. Nagbibigay ng pakiramdam na parang isang hukbo ng 1,000 tao ang papalapit. Malapit sa labasan, kung saan tumatama ang liwanag. Naroon ang Red Jade Squad. Tumatakbo ng buong bilis gamit ang 4 na paa. Ginamit nila ang lahat ng lakas ng kanilang mga binti para makalabas sa lalong madaling panahon. Sa unahan, sina Lu Sheng at Hong Yu ay hindi lumingon. Tanging ang lalaking nasa hulihan ang patuloy na lumilingon para magbantay. Hindi mo rin siya masisisi. Bukod sa captain ng Red Jade Squad at kay Lord Lu Sheng. Lahat sila ay may pasan na malaking sako ng mithril. Mukha silang mga taong kakain lang ng Golden Star Fruit, isang prutas sa kwentong bayan na nagbibigay ng ginto kapalit ng pagkawala ng isang bagay. Na nabalian ng pakpak, nawalan ng kakayahan, yaman, kaya kailangang maghanap ng sariling daan pauwi sa nayon. Tumakbo silang lahat ng diretso paakyat sa ikalawang palapag. Nang makita nila ang butas na may sikat ng araw na tumatagos pababa, agad silang tumalon ng mataas. Sa sobrang pagmamadali ay nag-iwan pa sila ng isang haligi ng apoy na mahaba at nagniningning. Ang hangin ay nasunog din dahil dito. Umuusok dahil sa sobrang halumigmig sa loob ng kuweba. Ang Red Jade Squad, na napakahusay sa labanan, kahit may pasan na ganito karaming mithril, ay nagawa pa ring tumalon ng mataas at lumapag ng maayos. Walang nahulog kahit isang piraso. Ang labasan ng kuweba ay winalis ng kanilang apoy. Sino pa kayang ama't anak ang mangangahas na humabol paakyat sa lupa? Nang makarating na sa lupa, lahat sila ay napabuntong hininga, nagpapasalamat na buhay pa sila. At kasama pa ang 3 sako ng mithril. Bigla, ngayong araw, ang langit, lupa, at bundok, saan man tumingin. Napakaganda. Si Hong Yu ay abala pa sa pagpagpag ng alikabok. Ngunit si Lu Sheng, pagkarating pa lang, ay lumingon agad pabalik, napabuntong hininga rin, pero sa ibang paraan. Buti na lang hindi sila umakyat dito. Malinaw na nakita ng grupo ang daan-daang pares ng pulang mata na kumikislap-kislap sa bunganga ng kuweba sa ibaba. Nakatitig sa itaas kung nasaan si Lu Sheng at ang Red Jade Squad, ngunit wala ni isang nang ahas na tumalon paakyat. Buhay silang lahat, ngayon lang sila nag-ingay. Ano ba talagang ginawa ni Lord? Paanong nakagawa siya ng ganito kalaking kaguluhan? Hindi nang ahas magtanong ng diretso si Hong Yu. Hinaplos niya ang ulo. Sinusuri ang pangkalahatang sitwasyon. Sa huli, sinwerte lang sila, dahil sa sobrang dami ng exotic beasts na nagsisiksikan palabas. Naapektuhan ang bilis ng kanilang pag-atake kaya hindi sila naabutan. Sa buong daan, sa dami at iba't ibang uri ng mga halimaw doon. Kung inatake sila, hindi tiyak na may lalabas ni Lu Sheng ang buong Red Jade Squad ng ligtas. Kung nakita nila ang mga kasuklam-suklam na iyon ng malapitan, baka nang inig na ang kanilang mga kamay at paa. At nawala na ang lahat ng fighting spirit. Tutal, si Lu Sheng din naman ang nagdala sa kanila dito, ang kakayahan nilang lahat ay hindi pa sapat. Hindi ipinaliwanag ni Lu Sheng kung sino ang ginalit niya sa ilalim ng bangin. Simpleng sinabi lang niya kay Hong Yu. Wala lang yun. Hindi na kailangang masyadong pansinin. Ay transport na lang muna natin ang mga gamit pabalik sa military region. Siyempre, sumang-ayon ng Red Jade Squad. Ang 3 general, sila, ay may pasan na tig-isang sako ng mithril na punong-puno. Nakangiti hanggang tainga, kahit maliit na bahagi lang ang mapupunta sa kanila. Ang kikitain dito ay tiyak na mas malaki pa kaysa sa hihingin nila mula sa militar.
Huwag nang pag-usapan pa ang paghahanap nila mismo ng Mithril kanina, kung hindi dahil sa swerteng dala ni Lu Sheng. Kahit sa panaginip ay hindi nila ito maiisip. Mag-isang nakatayo sa bungangan ng kuweba. Nakatingin sa ibaba, mukhang malalim ang iniisip ni Lu Sheng. Nagpahuli siya. Hinayaan ang Red Jade Squad na umalis na. Kumakanta pa pauwi. Hindi niya sinabi. Ngunit sa sandaling ito, nakatayo siya. Iwinawasiwas ang mga kamay at paa nang may tuwa sa itaas ng bungangan ng impyerno, Miyeng HMNGUC. Naloko ng isang maliit na uod, kung ako yun. Magagalit din ako ng husto. Tapos darating ang araw na ang uod na lumuko sa iyo noon ay gagapang ulit sa harap mo, biglang magpapakawala ng isang malakas na uppercut, siguradong mas magagalit ka pa. Diba? Sa punong himpilan ng Eastern War Zone. Ang pinakamoderno at pinakaligtas na lugar. Sa sandaling ito, ay puno ng mga bulungan ng paghanga na may halong inggit. Ang dami ng mithril na dinala pabalik ng Red Jade Squad ay matatawag na napakalaki sa mata ng maraming tao dito. Nagkumpol-kumpol sila, gulat at naiinggit. Sinusuri pa, Diyos ko po, ang Red Jade Squad nyo. Napakaswerte nyo naman. Kakaunti pa lang ang oras nyo sa loob ng kuweba. Pero nakahanap na kayo agad ng mithril mine. Hindi lang napakarami. Napakataas pa ng purity. Talagang malaking swerte. Ang tambak na mithril ay parang mga paninda sa isang trade fair. Kahit sino pwedeng kumuha at suriin ang purity. Ang ganitong uri ng mineral ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang tatlong magkakapatid ng Red Jade Squad ngayon ay iisa na ang ngiti. Nakapameaywang, nagpo-post na pinakaastig, at iisa pa ang ngiti na may pangalang, dislokadong panga, Sahi Kuiham, dahil hindi maisara ang bibig. Kahit anong komento ng iba, okay lang. Basta't alam nilang sila ang nagdala ng yamang ito paakyat. Sapat na. Sa grupo ng mga nanunood, may isang taong mas matalas ang mata. Biglang nagkomento siya. Malinaw na lakas ito. Hindi lang basta swerte. Okay. Hindi niya tinutukoy ang dami ng mithril. Kundi lumapit siya sa all-terrain vehicle ng militar. Ito ang sasakyang minaneho ni Lu Sheng mag-isa papunta sa tomb. Habang ang 4 na miyembro ng Red Jade Squad ay nasa isang maliit na sasakyan. Ang sasakyang ito ay may matataas, makakapal, at mabibigat na gulong para pababain ang sentro ng grabidad. Habang ang itaas na bahagi ay simple lang para mapabilis ito. Bukod pa rito, ang istruktura nito ay kayang maglaman ng lahat ng pinakamodernong kagamitan. Hindi mo ba napansin ang plaka ng sasakyang nangunguna kanina? DZ2. Iyan ang sasakyan ng pinakamataas na ranggong Grand General. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot sa iba. Siyempre, hindi na sila nang ahas sabihing, swerte lang ang Red Jade Squad. Nag-ingay silang lahat. Hindi kaya, ang binatang kakaiba ang mukha kanina, siya ang pinakamataas na ranggong Grand General. Isang mataas na ranggong Grand General, nagdala sa Red Jade Squad para magmina ng mithril. Kahit hindi sila makapaniwala, iyon pala ang katotohanan. Bumulong ang lalaki kanina. Tama, nagkamali tayong lahat ng tingin. Hindi na nila minamaliit ang Red Jade Squad dahil sa ningning ng iba. Bagkus, nang hinayang sila sa sarili nilang kapalaran na hindi nakasandal sa isang taong ganito kalakas. Iyon ay isang tunay na big boss. Kung makakayakap din sana ako sa malaking hita, makakalipad din ako agad. Ang eksenang puno ng luha ay nasa imahinasyon lang. Wala nang ibang pagkakataon para sa iba. Luha at sipon ng pagsisisi ang damaloy sa kanyang mukha. Kung maibabalik lang ang oras, anong laban pa? Hanapin na lang si Grand General at Sam Andel. Alam nilang hindi nila may tatago. Napabuntong hininga pa ang Red Jade Squad. Sinasabi na parang nag-aalala sila. Kahit sa labas, si Lord Lu ay isang Grandmaster na may 12-star combat power, pero yung 12 stars na iyon, hindi pa iyon ang buong lakas niya. Tansya namin, baka higit pa sa 2 bituin, plus 2 stars, si Lord. Kung gayon, ang combat power measuring column ng mga General Star, naduraj sa kamay niya. Ang mga salita ng lalaking may tato ay mukhang komportable. Ngunit ang imaheng ipininta niya ay hindi madaling tanggapin. Nakita nilang lahat ng nakikichismis ay nagulat ng sabay-sabay. Gulat at inggit na hindi maitago. Nasisiyahan ng Red Jade Squad. Naglalaway na. 5 minuto makalipas, sa villa ni Lu Sheng. Ang buong Red Jade Squad ay nagtipon doon. Ang pagdadala ng mithril dito ay mas madali.
Sadyang gusto lang ng mga taga Red Jade Squad na mapahanga ang mga tao kanina. Pumasok si Lu Sheng. Nagbigay ng maikling bilin. Dalhin niyo ang mga gamit para ma-inspect. Pagkatapos, ang 10% na para sa inyo ay ililipat sa inyong mga account. Umuwi na kayo. Dismissed. Nagtaas ng kamay si Hong Yu para sumaludo para sa buong team. Opo, Lord. Pagkatapos ng nangyari ngayong araw, mukhang wala na siyang iniisip pa tungkol kay Lu Sheng. Kung anong utos, iyon ang gagawin. Kung anong sinabi niya, iyon ang pakikinggan. Naiwang mag-isa, napakatahimik. Dumiretso si Lu Sheng sa kwarto. Ipinatong ang mga kamay sa likod ng ulo. At natulog agad. Habang nagpapahinga, pumasok din siya sa kanyang dreamscape para tingnan. Tiningnan niya ang mahahabang linya ng impormasyon mula sa Fireseed system sa magkabilang gilid. Nagbasa siya sandali, wala pa ring resulta. Ang nangyari sa tomb kanina ay nagpabagabag kay Lu Sheng. Siya yung tipo na kapag may ginawa, kailangan niyang liwanagin at tapusin hanggang dulo. Ngunit sa huli, tumakbo siya palabas. Hindi narating ang ilalim ng lipunan, pinakailalim. Kaya iginalaw niya ang kamay sa bahagi ng dokumento tungkol sa kuweba, gusto niyang tingnan kung ano ang nasa kailaliman na iyon, at kung ano ang halimaw sa kaloob-looban noon. Mukha itong classified information. Kailangan ng angkop na access level para makita. Isang tumpok ng pulang panel ang lumitaw. Umiikot sa paligid ni Lu Sheng, na parang pumipili mula sa napakaraming impormasyon para ipakita sa kanya. Tumingin siya sa isang panel na dinala mismo sa harap niya. Nagulat si Lu Sheng. Nanlaki ang mga mata. Kaya pala, ang lugar na iyon, konektado pala sa second battlefield. Dito nakasulat, ang Abyss, VC Su, sa Fireseed Plan ay ipinaliwanag bilang isang spatial rift na nalikha kapag ang dalawang mundo ay nagsalubong at nagbanggaan, medyo katulad ng isang natural na kalamidad. Ang mga rift na ito ay magkakaiba. Kung sapat ang pagiging buo sa loob, mabubuo ang isang baluktot na gray zone, V ng DT Maozam. Ang lugar na iyon ay sapat para maglaman ng pagdating ng pinakamalalakas mula sa kabilang mundo, ito rin ang tinutukoy sa dokumento. Kaya pala napakahirap hawakan. Sa isang banda ay ang second battlefield, na puno na ng mga halimaw. Sa kabilang banda ay ang gray zone, na nagdadala pa ng pinakamalalakas sa malalakas. Kaya pala sa panahon ni Lu Sheng, itinuturing itong mga malalabong sikreto na wala pang nakakarating para lutasin. Binanggit din ng bahagya sa dokumento dito na ang rift ay nabuo dahil sa pagsasalubong ng espasyo ng dalawang mundo, na dalawang planeta pala sa magkaibang antas. Magkaibang espasyo-oras, marahil ay magkaibang universo pa nga, dahil sa ilang kadahilanan. Hindi sinasadyang nagbanggaan at nagpatong sila. Bawat banggaan na ganyan ay nagbubukas ng mga spatial rifts, na nagiging sanhi ng pagkalat ng mga exotic beast kung saan-saan. Sa madaling salita, ito pala ang pinagmulan ng exotic beast invasion. Ngunit malinaw na ang mundo ng mga exotic beast ay mas malakas kaysa sa ating mundo ng maraming beses. Ang sangkatauhan ay nahirapan at nakipaglaban sa kanila sa buong kasaysayan. Ang direksyon ng pag-unlad ng sangkatauhan sa hinaharap ay nakakabit din sa mga pagbabago nila. Gayunpaman, makalipas ang 10,000 taon, malaki pa rin ang agwat ng lakas ng dalawang panig. Ang lakas ng tao ay hindi matalo ang mga mananakop, kahit ang pagpigil ay mahirap. Kaya ang mga exotic beast mula sa kabilang mundo ay madaling makapasok sa ating mundo. Matagal nang nagtitiis ang sangkatauhan ng ganito. Wala ring ibang paraan, dahil sa kabaligtaran. Kung ang tao naman ang gustong pumunta sa kabilang mundo, napakahirap. Ang spatial rift ay parang isang hourglass, pinapayagan ng buhangin mula sa itaas na damaloy pababa, ngunit ang buhanging nasa ibaba na ay walang paraan para damaloy paitaas. Itinaas ni Lu Sheng ang kamay sa mukha. Malalim ang iniisip. Kaya pala, kahit gaano karaming alaala ng mga Jiangshi, stiff corpse, zombie, ang naabsorb ko. Wala akong gaanong nakitang eksena ng mga level 10 at level 11 experts na kumikilos, narinig ko lang ang tungkol sa mga experts na kasing level ni Wang He, Jiang He. Yun pala, lahat sila ay pumunta na sa second battlefield. Nakikipaglaban sa mga malalakas na halimaw mula sa kabilang mundo. Mula sa mga dokumento ng Fireseed, may imagine ni Lu Sheng kung gaano katindi ang labanan noon. Hindi mabilang na mga CUNG-GIA experts,
ang sunod-sunod na pumasok sa battlefield, habang ang mga exotic beast ay patuloy ding lumalakas sa paglipas ng panahon. Sa simula pa lang, mas malakas na sila kaysa sa tao. Kahit makahiwa ka ng isa, susuntukin ka rin nila ng hindi gaanong mahina. Bukod sa malalaking sukat, mahuhusay din sila sa labanan. Matapos malaman ang kasaysayan, lalo niyang naintindihan, galing sila sa isang lugar na may ibang sibilisasyon. Napakahusay bumuo ng paraan ng pakikipaglaban. Kapag nagbanggaan ang dalawang planeta, hindi sinasadyang lumilikha ng spatial rift. Tiyak na magkakaroon ng alitan. Ang antas ng tensyon sa pagitan ng dalawang sibilisasyon ay lubos na nakadepende sa kompetisyon sa pagitan ng mga pinakamalalakas na CUNGG ng dalawang sibilisasyon. Ang panig ng tao, kung hindi magsisikap na pataasin ang lakas, kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Ang bilang nila, kapag pumasok sa residential areas, ang haharapin ng mga residente ay syempre kamatayan. Ang huling resulta na nakita ni Lu Sheng mula nang pumasok siya sa Dreamscape, ay ang malinaw na katapusan ng sangkatauhan matapos ang 10,000 taong pakikibaka. Kahit gaano karaming CUNGG ang matiyag ang lumaban, hindi nila napigilan ang pagpasok ng mga alien exotic beasts. Syempre, talo. Kaya kailangang ibuhos ang lahat ng lakas para itulak ang pagsilang ng isang level 12 CUNGG para magkaroon ng isang pag-asa na baguhin ang kapalaran. Ang Fire Seed Plan, doon nagsimula. At kung bakit ito napunta kay Lu Sheng, nananatili pa ring isang misteryosong tanong. Ngunit hanggang ngayon, nag-aalala pa rin si Lu Sheng. Nagsumikap silang lumikha ng level 12 martial daw, pero may tsansa bang manalo sa second battlefield? O mapanatili ang lamang? Mukhang napakahirap din. Kumunat ang noo ni Lu Sheng. Napagtanto ang sagot. Mula pa noon, iisa lang ang nangyayari. Siya mismo ay lumalaban na parang baliw mula nang matuklasan niya ang mapanglo na hinaharap 10,000 taon mula ngayon, kapalit nito. Wala gaanong pag-unlad sa mga talaan ng Fire Seed. Minsan ay nakakapanghina rin ng loob. Tiningnan niya ulit ang timeline ng mga pangyayari. Napansin ni Lu Sheng na ang mga nakakarating sa second battlefield ay puro matitindi, THD. Kailangan mong umabot ng at least Martial Daw level 10 para magkaroon ng karapatang tumapak sa second battlefield. Sa kasalukuyan, nasa Martial Daw year 300 pa lang siya, hindi pa bukas ang second battlefield. At ang haba ng buhay ng isang CUNGG sa pagkakaalam ni Lu Sheng hanggang ngayon. Mga nasa 150 taon pataas o pababa lang, marami na iyon. Mukhang, ang usapin ng second battlefield ay wala namang kinalaman sa akin. Di ba? Hindi. Tinanong niya ang sarili, pagkatapos ay biglang puno ng determinasyon na sumalungat. Kung aabot ako sa level 11, o kahit level 12, sa loob ng Martial Daw year 300, tiyak na mag-iiba ang resulta. Naisip ni Lu Sheng. Kung muli akong lalakas ng husto, maaari ko kayang direktang dumaan sa abyss para patayin ang mga exotic beast na iyon. Ako lang mag-isa, na may mataas na level, malinaw na agwat sa kanilang lakas sa panahong ito, may kakayahan kaya akong patayin silang lahat, bawat isa. Sa panahong iyon, kapag napatay ko na silang lahat, bawat isa. Baka maging, Peak Expert Killer of the Otherworld, CUNGG Teen CPD Joy, ang titulo ko. Iyon ang magiging hangarin ni Lu Sheng sa sandaling ito. Nang malaman ang dahilan ng paglitaw ng mga kasuklam-suklam na halimaw, naglatag na siya ng landas para sa sarili. Kailangan lang, walang tigil na mag-level up. Mag-level up, maging mas malakas pa, at hindi kailanman hihinto. Ang Martial Daw 10,000 taon mula ngayon, puputulan niya ang ugat nito. Kahit papaano, sa simula pa lang na ito. Bigla. Isang liwanag mula kung saan ang yamakap kay Lu Sheng. Iwinasiwas niya ang dalawang kamay. Tinanggap ang lakas mula doon. Naging puno ang kanyang katawan. Ang haligi ng lakas na iyon ay sumabog paitaas. Tumagos sa mga ulap. Hinawi nito ang hangin at ulap sa magkabilang gilid. Nagbigay daan. Wala namang ginawa si Lu Sheng. Natulala siya sandali, napagtantong napakakaiba nito. Ang kanyang martial will, nag-breakthrough pala. Dahil ba, naging malinaw na ang kanyang layunin. Mukhang posible ang iniisip na ito. Kailangan kong magsumikap na mabilis na umakyat sa level 12. Ang pagpapataas ng lakas, tiyak na magpapahaba ng buhay. Ang layunin, kahit 300 taon pa mula ngayon, ngunit ngayon ay malinaw na sa harap ni Lu Sheng. Papasok ako sa second battlefield.
Papasok sa kabilang mundo. Tutuldukan ko ang ugat ng sakunang ito. Ang eksena sa panahong iyon, kung anuman ito, ay pansamantala palang nasa imahinasyon ni Lu Sheng. May sapat na ba siyang lakas para talunin sila? O kailangan pang magpatuloy ng pakikibakan ng sangkatauhan ng ilang panahon pa? Hindi malinaw ngayon, ngunit tiyak, hindi maaaring tumagal ang digmaan hanggang 10,000 taon. Nag-alab sa puso ni Lu Sheng ang determinasyon. Ang panganib ng pagkalipol ng sibilisasyon, ako. Si Lu Sheng, sa 300 taon ng martial daw na ito, tatapusin ko ito. Hahawakan niya ang hourglass na iyon gamit ang kanyang lakas. Babaliktarin niya ito, para makakuha ng isang sinag ng pag-asa para sa sangkatauhan sa hinaharap. Pagkatapos, tuluyan ko itong tatapusin. Babaliktarin ang sitwasyon.